Palabas na ang DreamWorks The Bad Guys 2, kaya makikita natin kung ano na ang nangyari sa mga paborito nating dating kriminal. Pagkatapos ng ikalawang pelikula, Ito ang mga karakter ng Bad Guys 2 mula sa mabuti hanggang sa masama. Lahat ay deserve ng second chance, kaya tingnan natin ang mga karakter na lubos na ginamit ito. Sila ang mabubuti, ngunit ngayon ibibigay namin kay Ginoong Wolf ang gintong medalya ng kabutihan para maisantabi na natin ang kanyang kaduda-dudang ugali. Bukod sa pagiging leader ng serial criminal gang, si Ginoong Wolf ay maaaring maging mabagsik. Tulad ng sa unang eksena ng sequel, lubos niyang tinakot ang Egyptian na bilyonaryo. Pero kahit nagulatin ng isang tiwaling, sakim na opisyal ay hindi naman talaga mabuti, hindi rin ito sapat na masama para mabawasan ang kabayanihan na ipinapakita ng malaking hindi na masyadong masamang Wolf. Kahit nakakulong at nag-a-apply ng trabaho, positibo at magalang pa rin si Ginoong Wolf. gusto mong magtrabaho sa bangko? Bakit hindi? Nasa mga bangko ang ilan sa pinakamagagandang alaala ko. Palagi niyang naiintindihan ang pag-aalinlangan ng iba na bigyan sila ng pagkakataon. Sa pagsisikap niyang makuha ang suporta ng publiko, natulungan pa niya ang dati niyang kaaway na si Commissioner Loggins, na mahuli ang Phantom Bandit. Nang siya ay napagbintangan at napilitang gumawa ng huling pagnanakaw, kasama pa mismo ang pinuno, nakaisip pa rin siya ng paraan para gumawa ng tama sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga krimen nito. Hindi pa dyan natatapos yon. Ang tanging dahilan kung bakit siya napapayag na tumulong sa pagnanakaw ay ang banta ni Kitty na isisiwalat ang tunay na pagkakakilanlan ni Diane bilang Crimson Paw. Pinapatunayan na hindi lang siya isang taong may malalim na malasakit, kundi isa ring tunay na natutong unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili niya. Handa pa nga siyang isugal ang buhay para pigilan si Kitty. Kaya karapat-dapat siyang gantimpalaan ng masayang pagwagayway ng buntot. Marami pa siyang pagkakataong gumawa ng mabuti bilang ahente ng Isgilop. Na mistulang imbento lang, parang katang-isip na unit ng mga lihim na ahente, hindi totoong unit. Sandali lang, si Wolf ang topic namin ngayon. Pero malapit si Diane Foxington sa pangalawa. At kasing impressive pa rin siya tulad ng sa unang pelikula. Ibinunyag niyang magkaibigan pa rin sila ni Wolf kahit matagal na siyang nakalaya. Nagbibigay siya ng suporta at pagkakaibigan kay Wolf para hindi siya mawala ng pag-asa sa paghahanap ng mas mabuting landas. Hindi naging masaya ang katapusan ni Diane sa pelikula nang ibunyag ni Kitty Cat ang kanyang dating pagiging kilalang magnanakaw. Nasira ang reputasyon niya at napilitang magbitiw bilang gobernador. Pero hindi namin siya babawasan ng puntos. Dahil sa dalawang dahilan, una, naging gobernador siya para protektahan ng tao at gumawa ng mabuti. Handa na sana siyang aminin ang nakaraan sa dulo ng unang pelikula, pero pinigilan siya ni Wolf at pansamantalang iniligtas ang reputasyon niya. Gobernador man o hindi, mas marami pa rin siyang nagawang mabuti. Nilabanan niya mag-isa ang tatlong masasamang babae at tinulungan si Wolf pabagsakin si Kitty Cat sa huli. Ang bronze medal ng kabutihan ay napunta sa karakter na pinaka-nagbago mula sa unang pelikula, na nakakagulat ay hindi kontrabida. Si Commissioner Loggins ay dapat bigyan ng kredito. Hindi lang siya umangat mula hepe pa komisyoner, kundi nagbago mula sa pagiging matigas na pulis na gustong ipakulong ang mga bad guys. Mula sa inis at kayabangan, naging isang babaeng nakipagtulungan sa mortal niyang kaaway para sa mas malaking kabutihan. Kahanga-hanga sina Wolf at ang grupo sa pagbibigay ng maraming kaalaman tungkol sa Phantom Bandit. Mababaliwala sana lahat kung di pinakinggan ni Loggins si Wolf, na kalaunan ay tumulong sa kanila para pabagsakin siya. Ang mga luha niya ng mapagbintangan ng bad guys sa pagnanakaw ng Lucha Libre belt ay nagpapakita ng pilit niyang pakikipagtulungan sa kanila. Kahit galit siya, tumulong pa rin siya sa grupo sa ikatlong bahagi. Dinala niya sila sa ninakaw na racket ng kontrabidang babae gamit ang helicopter, kahit nanganganib ang karera at buhay niya. Bukod pa doon, kung dumating sila ng isang segundo pa ang lumipas, hindi na sana nila naabutan ng racket. Kaya kung tatanungin mo kami, si Loggins marahil ang MVP ng buong pelikula at tiyak na pinatunayan niyang isa siyang mabuting pulis. Dahil sa kanya, naging secret agent sina Bad Guys at Diane. Kaya anuman ang sunod na titulo sa commissioner, karapat dapat siya roon. Di siya kasing impresibo ni Loggins, pero dapat ding banggitin ang reporter na si Tiffany Fluffett. Siya marahil ang pinaka-neutral na karakter sa serye. Kahit minsan ay mas gusto niyang mauna sa eksena, mahalaga pa rin ang papel niya sa pagpapaalam sa publiko ng kasalukuyang kaganapan. Ang pinakamasama lang sa kanya ay mabilis siyang maghusga at agad na binabaliwala ang mga tao. Pero wala naman siyang masamang intensyon. Bigyan na lang natin siya ng Light Darwin Center Medal at magpatuloy. Ang susunod ay si Miss Tarantula, ang gagambang siguradong pamilyarang boses sa marami. Isa siya sa mga pinaka-nakakaaliw na karakter. Mahusay sa paghahak at may 8 paa para ipakita ito.
Minsan, mayabang siya sa kanyang galing. Hindi natin masasabi na wala siyang karapatan at hindi rin siya masama o mapanakit dahil dito. Isa lang siyang babaeng magaling sa ginagawa niya at alam niya iyon. Kahit siya ang pinakabata sa kontrabida, mahalaga siya bilang mahusay na suporta at mabuting kaibigan ng koponan. Bukod kay Ginoong Wolf, siya rin ang pinaka hindi marahas at padalos-dalos sa grupo. Kaya nadadagdagan ang puntos niya. Sigurado akong matutuwa tayo kung may kaibigan tayong nagpapaberde ng traffic light para sa atin. Kaya siguro may pagkiling tayo sa kanya. Isa pa sa kaaya-ayang karakter ay si Ginoong Shark. Matalim ang ngipin ngunit malambot ang puso at eksperto sa pagbabalat kayo ng grupo. Madalas padalos-dalos at hindi palihim ang mga plano niya. Natatapos niya ang trabaho at iniisip lagi ang kapakanan ng mga kaibigan. Kung siya man ay gumaganap bilang isang Southern Baptist na nagkakasal o isang lubos na magalang na pagganap bilang isang Italianong florist, tiyak na malikhain ang kanyang isipan. Pinakamasamang ugali ni Shark ang pagiging mainitin ng ulo, na kadalasang nauuwi sa biglang galit kay Snake, na palaging naghahanap ng gulo o biglang pagpanik. Tulad ng nakakabilib niyang improv skills, mas marami itong naidudulot na kabutihan kaysa masama. Dahil din sa kabaitan niya, dapat natin siyang panatilihin. Sa mabuting bahagi at huli. Pero hindi naman, sige na nga, huli. At sa totoo lang, siya na ang pinaka hindi gaanong mabuti sa mabuting bahagi. Si Maureen, assistant o dating assistant ni Diane, wala namang halong pambabastos. Pero siya ang pinaka hindi pansin sa kategoryang ito, habang ang ibang bayani ay gumagawa ng kabutihan sa buong mundo. Sa isang banda, parang ginagampanan lang niya ang papel ng isang sekretarya. Maaaring masakit pakinggan. Pero si Maureen ay medyo mahigpit kay Ginoong Wolf, isang lalaking nagsisikap magbago. Isa siyang law-abiding citizen na may mabuting puso. Malay natin, posibleng si Ginoong Wolf ang responsable sa krimen na nakaapekto sa kanya. Kaya marahil mas may dahilan ang kanyang pagiging mapait kaysa sa inaakala mo sa unang tingin. Ganoon pa man, hindi siya napapasama sa susunod nating kategorya dahil kulang siya sa masasamang ugali para mapabilang doon. Dito nagsisimula ang gray area ng kategoryang ito. Kailangang banggitin si Handsome Jorge, alamat sa lucha libre. Maliit man ang kanyang papel, malaki ang naging epekto niya nang malaman ng mga kontrabida na target ng Phantom Bandit ang premyadong championship belt. Pagkatapos, hinarap nila si Handsome Jorge pero saglit lang dahil may bagong hamon na dumating at parang itinapon lang siya na parang peking final boss. Nawala man ang sinturon, si Handsome Jorge ay nakaaliw sa Pride Center medalya. Sa lakas ng aura niya, napatingin pa siya sa salamin habang lumalaban. Sunod naman ay ang huling taong gugustuhin mong kabahan sa kahit anong paraan, si Ginoong Piranha. Bilang pasaway ng grupo, espesyalidad niya ang pagiging pasaway. O hindi ko rin talaga alam kung paano pa ipapaliwanag yon. Baliw lang talaga ang tao at ipinagmamalaki pa niya yon. Madalas niyang napapahamak ang grupo sa mga kalokohan niya. Pero lagi rin siyang gumagawa ng paraan para iligtas sila. Halimbawa nito ang sikat na astronaut suit scene, kung saan muntik niyang masuffocate si Snake dahil sa nervyos niyang utot. Sinadya niyang iligtas si Snake sa pagtusok ng butas sa suit, kaya napabalik sila sa barko na parang si Wally at natulungan ng mga kalmadong bad girls na hilahin pabalik sa kaligtasan. Patay na sana sina Snake at Piranha kung wala siya at tingin namin sapat na iyon para mawala ang banta ng huli. Napagpilas-pilasin si Snake kahit na wala naman siyang mga galamay, kailangan pa rin naming ibigay sa kanya ang Wrath Center Medal. Ano ba talaga pare? Ngayon, para kumpletuhin ang mga pangunahing kontrabida. Si Ginoong Snake ay naging mas chill pagkatapos ng unang pelikula, lalo na dahil sa bago niyang pag-ibig kay Susan. May mga bagong libangan siya, patuloy na pinagbubuti ang sarili, at nagustuhan pa ang girly na pop music. Hindi naman ito moral na usapin, pero pinapakita lang na gusto niyang magbago. Tulad ng ibang kontrabida, handa siyang protektahan si Diane at ang mundo. May isang eksena na talaga namang namangha kami. Nang ang mga sinabi ni Kitty Cat ay nagdulot kay Ginoong Wolf ng sandaling pagdududa sa desisyon niyang magpakabuti, si Ginoong Snake, sa lahat ng tao, ang siyang nagpalakas ng loob sa kanya na magiging iba ang lahat kapag napatunayan nila ang kanilang pagiging inosente, tulad ng isang tunay na matalik na kaibigan. Pinagbawalan niya si Wolf na magkamali muli at sirain ang pangalawang pagkakataon. Kaya mataas ang respeto namin sa kanya. Mas mababa man siya sa mga kaibigan niya, mas marami naman siyang center medal. Matapos magbago ang ugali niya, nakuha niya ang Gluttony Center Medal. Dahil sa labis niyang hilig sa pagkain ng guinea pig, o particular na guinea pig. Pero malaki rin naman ang kanyang pinagbago. Dati padalos-dalos siyang kumain ng daan-daang guinea pig na dapat ililigtas niya. Ngayon, magalang na siyang nagpapaalam sa bata sa subway bago kainin ang alaga nito. Sa totoo lang,
Mabait siyang tao. Nakakuha rin siya ng Lust Center Medal dahil sa romansa nila ni Susan, kilala bilang Doom, at ang maganda nilang halikan. Nakikita niya ang red flags pero pula kasi paborito niyang kulay. Sumunod ang muscle ng bad girl na si Pigtail ng bad girl. Bilang fan ng bad guys, hindi nakatakatakang siya ang pinakamabait sa kontrabida. Kaya rin niyang maging mabagsik sa laban, gaya ng Lucha Libre incident. Sa kabuuan, palakaibigan siya sa mga bagong recruit kahit ayaw sumali, at handang sumuporta sa mga plano ni Kitty Cat na nagbabawas ng puntos sa kanya. Inamin niyang sumobra na ang mga nangyayari. Hindi man niya pinagtaksilan si Kitty, hindi rin niya ito tinulungan sa posibleng pagsira ng mundo. Tinulungan niyang iligtas ang buhay ni Snake at Piranha kasama si Doom. Kaya tingin namin malaki ang potensyal niya para sa redemption arc. Kahit mas malala ang nagawa niya kaysa kay Pigtail, masasabi rin natin ito kay Doom, ang huling character sa gray area. Taglay niya lahat ng krimen at kabutihan ni Pigtail. Tulad ng pagiging kasapi kay Kitty Cat at pag-amin na sumobra siya. Sa isang punto, dapat natin siyang bigyan ng dagdag na puntos dahil siya lang ang sumita kay Kitty noon. Posibleng ang gold magnet ang pumatay kay Snake at Piranha. Pero kahit ganoon, si Snake ay mahilig sa red flag at nagmamanipula ng iba. Ang isang relasyon na para lang sa pagre-recruit ng miyembro sa iyong kriminal na grupo ay sobrang baba kahit para sa isang kriminal. Kahit pa nagkaroon sila ng totoong damdamin para sa isa't isa. Yan ang uri ng bagay na kayang sirain ang pananaw ng tao sa pag-ibig. Kaya muntik na siyang mapasama sa huling kategorya. Kaya ngayon, lilipat tayo sa tatlong nasa ibaba na masasama at napakasasamang karakter. Ang bronze medal sa kasamaan ay kay Ginoong Moon, na parang gamit lang sa kwento. Siya ang may-ari ng rocket na tinatangkang nakawin ni Kitty at grupo niya. Kung tutuusin, ipinapakita lang nito kung gaano siya ka one-dimensional. Nakuha niya ang Greed Center Medal dahil lang sa AI-powered niyang salamin. Nagpapasya kung dapat ba siyang kausapin ng iba batay sa yaman nila. Grabe, pinaalis pa niya ang tiyahin niya sa kasal gamit ang security guard dahil wala itong yaman na mapapakinabangan. Walang hiya talaga siya. Pero dahil pasibo lang naman siyang sumusubok na sirain ang mundo, kailangan nating ilagay siya ng bahagya sa mas mataas na pwesto kaysa sa huling dalawa natin. Kaya napupunta tayo sa Silver Medal ng kasamaan, na mapupunta sa pangunahing kontrabida ng sumunod na pelikula, si Kitty Cat. Bago ang lahat, ang video na ito ay mula sa Wicked Binge Channel Memberships. Maaari kang makakuha ng maagang access sa aming mga video bago pa man ang iba. At makakakuha ka rin ng mga emojis na para lang sa miyembro at loyalty badges kapag sinuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Sigurado akong pangalawang sunod na kontrabidang pusa ito ng DreamWorks. Pero di tulad ni Petey, ayaw ni Kitty ng redemption arc. Naisip namin sandali na baka gusto niya. Mukhang nalilito siya sa papel niya sa lipunan. Dahil mula pagkabata ay pinaniwala siya ng mga tao na hindi siya kabilang sa mga mabubuti. Sa kasamaang palad, nagtulak yon sa kanya sa krimen. Mas gusto niyang igalang siya dahil sa takot kaysa hindi igalang. Dahil dito, nabuo ang mapanganib na planong gamitin ang malaking space magnet para hilahin lahat ng ginto sa mundo papuntang kalawakan na maaaring nagdulot ng maraming pagkamatay. Isang sakripisyo na handang-handa siyang gawin. Wala rin siyang pakialam kahit sa iilang tao na mahalaga sa kanya. At tinatakot pa niya ang mga ito ng kapahamakan kapag nagsimula silang questionin ang kanyang kalupitan. Ang tanging mabuting bagay na masasabi natin tungkol kay Kitty sa ngayon ay tila mayroon siyang kaunting dangal. Ipinilit niyang ilathala online ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Diane ayon sa kasunduan nila ni Professor Marmalade. Kahit na pagkasunduang huwag gawin ito kung tutulungan siya ng mga bad guys sa susunod na pagnanakaw. O parang nawalan na ng saysay. Pero kahit gaano kasama si Kitty, may posibilidad pa rin siyang magbago. Pero si Professor Marmalade, talagang wala ng pag-asa ang taong ito. Siya na ang pinakamasama sa unang pelikula. Sa pangalawa, kumalma siya. Maliban sa workout regimen niyang di kumalma. Maliban sa leg day, may isip mong nagbago si Marmalade habang nakakulong. Sa totoo, bahagi ng plano niyang ilantad ang mga krimen ni Diane sa mundo at palayain ang sarili niya ang mga nangyari sa pelikula. Kung tingin mong OA kami sa pagsasabing mas grabe pa siya kaysa sa babaeng sumubok sirain ang mundo para magpasikat, tingnan mo ang eksena pagkatapos ng credits kung saan biglang humalakhak ng parang baliw si Marmalade matapos magpanik. Ibinunyag niyang balak niyang magpalipad sa kalawakan gamit ang gintong kotse. Totoo, lahat ng nangyari sa pelikula ay parte ng plano niya. Parang si All for One siya mula sa My Hero. Baka nga si All for One pa ang tumitingin sa ilalim ng kama niya para sa taong to. Ang mabuti lang niyang nagawa ay pasabikin tayo para sa posibleng ikatlong pelikula. Ano man ang plano niya, tiyak na kasing loko at sama ng ginipig. Ang ibig kong sabihin, Ginoong Snake, huwag ka munang kumain. Baka dito nakasalalay ang mundo.